Sa kabila ng pagmamatigasan ng magkabilang panig ng Israel at ng Hamas sa kanilang pagpapakawala ng mga bihag, nagsanhi ito ng araw-araw na pagbabanta. Nagsanhi rin ito ng malubhang pagkabahala ng maraming mga Palestino at ng mga Hudyo. Dumating na sa punto na ang mga tangke ng Israel ay pinapasok na sa West Bank at ganun din ang kampo ng Hamas. Dumating sa punto na sila ay naghahanda na para sa panibagong bakbakan sa Israel. Nagtalaga na ng mga bagong commanders at ganun din ang IDF nakapwesto na sa borders ng Israel at ng Gaza. Ang pinagmulan ng sitwasyong ito ay ang hindi pagbigay ng mga bihag na hinihingi ng magkabilang panig. Pero ngayon lamang mga kaibigan, ibinalita na ang Israel ay tumanggap na 4 na kabaong mula sa Hamas at ganun din ang Hamas tumanggap ng kulang ng mga bihag mula sa Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta ang inyong araw ng Huwebes? Ngayon ay February 27, 2025. Isang napakainit na balita na naman ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong nangyaring palitan ng mga bihag sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Bago yan, ay ipapaalam ko muna sa inyo na ang pamilya ni Sherry Bibas at ang kanyang 2 anak ay inilibing na. Bumuhos ng mga luha ang mga Hudyo habang inililibing ang wala ng buhay na katawan ni Sherry at ang kanyang 2 anak. Nandoon din si Yardin, asawa ni Sherry. Hindi napigilang bumuhos ang luha dahil sa paghihinagpis. Nabalot ng mga watawat ng Israel ang funeral ni Sherry Bibas. Nagpalipad ang mga Hudyo ng orange na mga balon. Ito ay upang pagbigay pugay sa mga anak ni Sherry Bibas na ang kulay ng buhok ay tila orange. Maging ang maraming Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsuot ng mga orange na damit at nagpalipad ng mga orange na balon. Ngayon, balikan natin ang pinakabagong ginawa ng Hamas. Kahapon lamang, ibinalita ng CNN na tinanggap na ng Israel ang 4 na mga kabaong. Laman nito ay ang mga wala ng buhay na mga bihag ng Hamas. Ang nasabing 4 na nasawing bihag na ito mga kaibigan, ito ang matagal nang hinihingi ni Benjamin Netanyahu. Ito ang nagsanhi kung bakit pinapwesto ni Benjamin Netanyahu ang IDF sa borders ng Israel at ng Gaza. At isa pa sa mga dahilan kung bakit ipinadala ni Benjamin Netanyahu ang mga tangke sa loob mismo ng West Bank. At ito rin ang dahilan kung bakit nababahala ng husto ang maraming mga Palestino at mga Israelita. Bakit? Sabagat kung hindi ito ibibigay ng Hamas, muling papasok ang IDF mismo sa loob ng Gaza at magsasagawa ng major operation laban sa Hamas. Of course, ang mga bantang ito ay mabilis na nakarating sa pamunuan ng Hamas. Agad na nagsalita ang spokesperson ng Hamas na si Abu Ubaida. Ayon kay Ubaida, ibibigay na nila ang hinihingi ng Israel. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang nag-udyok sa Hamas kung bakit napilitan silang ibigay na ang hinihingi ng Hamas. Ito ay dahil sa mga banta ng Israel. At katunayan mga kaibigan, nakiusap na ng husto ang pamunuan ng Hamas sa Ehipto at sa Qatar na pilitin ang Israel na kumalma at ibigay na rin ang kanilang hinihingi. Hinihingi kasi ng Hamas mga kaibigan ang 620 na mga Palestinian prisoners na sana'y pinakawalan na noong Sabado. Hindi ito pinakawalan ng Israel sapagkat hindi nga ibinibigay ng Hamas ang 4 na mga wala ng buhay na mga bihag ng Hamas. Ngayon, mismong Red Cross na ang nagkumpirma na tinanggap nila ang 4 na kabaong. Laman nito ay ang mga bihag na hinihingi ng Israel at ibinigay na ng Red Cross ito sa IDF.
isinagawa ang pagre-release ng 4 na wala ng buhay hating gabi. Ito ay sa Kirim Shalom, pero hindi pa kinukumpirma ng Israel na ang kanilang natanggap na 4 ay ang talagang kanilang hinihingi. Kanila pa itong ine-examine sa pamamagitan ng kanilang forensic examination. At dahil binigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel, ang Israel ay may ginawa rin. Sa lugar pa rin na yaon, maraming mga bus ang ipinadala ng Israel. Lulan nito ay ang maraming Palestinian prisoners. Ayon sa ulat, naunang pinakawalan ng Israel ang 43 na mga Palestinian. Sumunod ang mahigit 100 Palestinian prisoners. Kung ating susumahin mga kaibigan, umaabot ng mga 143 hanggang 150 ang pinakawalan ng Israel at kinumpirma ito mismo ng Red Cross. Ngayon, hindi ito nagustuhan ng Hamas. Bakit? Sapagat ang ine-expect ng mga militanteng grupo ay more than 600 na mga Palestinian prisoners ang palalayain ng Israel. Ngayon, hindi malinaw kung meron pa bang isusunod na palalayain ang Israel. Ito mga kaibigan, iniulat ng The Guardian at ayon mismo sa opisina ni Benjamin Netanyahu na ang nasabing mga 143 na mga Palestinian prisoners, bukod pa pala ito sa mahigit 600 na palalayain ng Israel. Kung susumahin mga kaibigan, mahigit 700 na mga Palestinian prisoners sana ang pakakawalan ng Israel. Pero ito ang nangyari mga kaibigan. Habang excited ang maraming mga Palestinian prisoners na nakaupo sa loob ng mga bus at habang ang iba ay pinapalaya na, biglang nagdesisyon si Benjamin Netanyahu na ang iba ay huwag ibigay sa Hamas at ibalik ito sa kanilang selda. Ang tanong, bakit nakapagdesisyon si Benjamin Netanyahu na ibalik sa kanilang mga selda ang hindi pa napalayang mga bihag? Ito ang rason ni Benjamin Netanyahu, hindi na naman sumunod sa usapan ang Hamas. Bakit? Dati nang sinabi ni Benjamin Netanyahu na wala ng ceremony at wala ng mga stage para sa pagpapalaya ng mga bihag. Pero ang problema, meron pa ring stage at ceremony ang ginawa ang Hamas. Kaya nagdesisyon si Netanyahu na ibalik na sa mga selda ang naturang mga Palestinian prisoners. Ngayon ay marami ang mga naghihintay sa susunod na announcement ng Israel kung kailan nila palalayain ang ibang mga bihag na kanilang hawak. Sana nga ay tuluyan ng magkasundo ang Israel at Hamas upang tuluyan na ring magkaroon ng kapayapaan sa Israel at sa Gaza. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Pilipinas, sa Israel, sa Lebanon, sa Middle East, sa Europe at saan mang dako ng mundo, mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.